Yun yung point ko dun Naintindihan to sa Joey ng tao. Naintindihan mo then na why is it happening again? It's happening. Diba? Hindi nga. Hindi naiintindihan ng tao. Nangyayari, Joey, nangyayari to uli ngayon because ang hindi natutunan na lesson is to learn to control your ego. That is the greatest lesson That's here. why you have to... So yun ang hindi Nagkaroon ho pala ng malalimang latagan ng punto de vista itong si Ma'am Joey Cruz at itong si Ma'am Sasrugando Sasot. Kagabi dyan sa channel nitong si Ma'am Joey Cruz. Pero bago ho natin umpisahan yung napakalupit na talakayan na yan, kaugnay ho sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to, mga alitan, mga banatan sa social media ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago kayo mag-subscribe o kung ano pa man, gusto ko munang tanungin yung ating mga kababayan dito sa PH Update. Ano ho ba sa tingin nyo? Kailangan pa ba magpatuloy o kailangan nang itigil? Ilatag nyo na ho yung mga punto de vista nyo dyan sa comment section. Ayun na nga, nadaan din sa ating page itong post nitong si I am Sean Wayne, itong si Ma'am Sean Wayne. Nag-name drop na si VP Inday Sara Duterte. I think it is time for them to stop. Even Siem Baste Duterte asked them to stop. Ayun na nga mga kababayan, nagsalita na ho itong si VP Sara. Marahil napanood nyo na ho yung ating video kaninang tanghali, yung naging talumpati niya dyan sa Australia, no? Talagang may special mention pa ho ang si Binibining Maharlika dyan sa talumpati niya na yan. Na-notice nitong si VP Sara yung mga ginawang content nitong si Maharlika, kaugnay doon sa mga naging kasama nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sinabi naman ni VP Sara, lahat naman sila girlfriend lang. Yun ang exact word na ginamit nitong si VP Sara. Yan anong masasabi nyo? Kailangan na hubang tumigil o tuloy-tuloy lang ang bardagulan, ika nga. Tuloy-tuloy lang ang banatan, tuloy-tuloy lang ang bakbakan sa social media. Mag-comment ho kayo dyan sa baba. Pero tayo, dumidistansya ho tayo dyan sa issue na yan, no? Dumidistansya ho tayo kasi mahirap po kasi yan kasi personal yan Tsaka usapang ano yan, kumbaga usapang kababaihan yung pinag-uusapan nila dyan. At kung ano man yung mga nakalipas si Tatay Diggs, nandito ho tayo bilang isang masugid na taga-support. Tagahanga sa mga mabubuti niyang nagawa sa ating bansa. At yung mga kasama nating vlogger, nasa kanila ho yan kung gusto nilang pag-usapan yung mga detalye na yan. Ito, nag-post na ho itong si Mayor Baste Duterte. Ito, kasama niya dito si, team Ma'am Elizabeth, yan. Team Elizabeth ako, palakpakan. At ito naman yung tinutukoy ni Bibi Sara ng mga girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ba? Hindi ko alam. Hindi ako maintrigan tao. Bahala na kayo dyan. Hindi ko alam yan. Ito mga kababayan, nasabi nitong si Mayor Baste sa kanyang post na yan. Shem but defallen. All of these fine ladies touch the life and heart of my father. Ayan. No one is above or below the other, including my mother. It is what it is. Si Mayor Bastinaw nagsabi, yan na yan. Ano pa magagawa natin? Chick boy yung tatay. Diba? Lapitin Ano talagang chick boy ganun ho talaga, hokagi nga di ba? Matikas si Tatay Digong Hindi naman natin maiwasan na maraming magka-crush sa kanya Ang pogi matikas malakas yung karisma niya ika nga Baka hindi nga lang yan pagka hindi pa kayo tumigil. Ito ang sabi nito si Mayor Baste. So, to any camp, if you don't stop, it will reveal more of who you are. Naku, matindi yun. Rather than who he is. PRRD, the Hokage. Because behind every man is a woman who believe in him before he believe in himself. Pamalandong Ana. So again, you are all same but defallen. Let me love you long time. Enough said. Stop it. Ano masasabi niyo ho dyan mga kababayan? Tayo siyempre, ang ating inaano ngayon, itong si Mayor Baste Duterte, kung ano sabihin nitong Vice Mayor nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun ang ating susundin.
Kumbaga, papanoorin natin yung latagan ng punto de vista para kahit papaano ma-educate tayo kung ano ba yung mga saloobin nitong napakahusay na vlogger na si Ma'am Shas Rogando Sasot at ganun din dito kay Ma'am Joey. Actually, napapanood ko yung mga video nitong si Ma'am Joey. Napapanood ko rin yung mga nababasa ko yung mga posts nitong si Ma'am Shas Rogando Sasot. Kung di ako nagkamali, ito yung kauna-unang pagkakataon niya na magsalita dito sa issue na to. Sino ba mga kasama ni Tatay Diggs dito? O yan, si Ma'am Elizabeth, itong si, itong makasama lahat pala nitong si Mayor Baste. Saludo, palakpakan natin itong si Mayor Baste Duterte. Mabuhay ka, Mayor, ha? Mabuhay ko kayo. Ayun na nga, in-upset, di ka nga nitong si Mayor Baste. Rekta na ko tayo sa naging talakayang kagabi, nitong si Ma'am Shas Rogando Sasot at nitong si Ma'am Joey Cruz, ha? Kayong maglatag dyan sa baba kung anong masasabi nyo. Tayo ay wala ko tayong pinapanigan dito sa issue na to kasi ang pinag-uusapan dito, personal na buhay at yung mga chicks ni Tatay Digong. Kung yung mga kababaihan, kadalagahan nating mga kasama ng mga vlogger, talagang trip nilang pag-usapan yan, hindi naman tayo para dito para kontrahin sila. Kumbaga nandito tayo para pakinggan yung mga paglalatag nila ng mga punto de vista. Baka meron pa tayong matutunan, di ba? O ito, pakinggan natin mga kababayan. Because the platoon will be broken. Ngayon, parang kayong platoon, ito lang sabihin ko, you don't have money. You don't have means of organization. Ay, teka lang. Dali, mali. Lampas. Ito. Game. Kasi kino-call out siya na huwag niyang ituloy yung gagawin niya dahil that would lead to division. Hayaan mo nga siya. Yun na nga it's already divided. You do not defeat. Ay, teka lang. Ito. Umpisa pa lang mabigat na eh. Okay, not only to handle it, ganyan, and to yung alputerang tinatawag niya. Whatever the relationship of PRRD with women, si PRRD ang magde-decide noon. Kaya nga sabi ko, puta, magiging messy to. Kasi alam niyo si PRRD, yan eh. Hindi ako nagkulang. Eto, rakta tayo dito kay Mama. Haller. Kanyari sa Facebook. Tigilan nyo na yan kung hindi kayo involved. Hindi ko titigilan. Kaya sinasabi, ikaw matigas ang ulo mo, bala ka. Anyway. Ang unang entrada pala nitong si Ma'am Shas, tigilan nyo na yan. Kung di naman kayo una pa lang, opening salvo pa lang. Paano ka titigilan? Itong si Maharlika, sabi niya, inurong daw namin yung kaso namin kay Barbers. Pagkatapos ito si Kati Binag, hindi kino-correct. Pagkatapos sabi ni Kati Binag, ay oo, binigyan ko nga sila ng pera. Wala kang binibigay sa amin pera, Kati Binag, pinagsasabi mo. Pagkatapos si Maharlika, sasabihin na, binigyan ko yun ng pera. Malalim na ho pala to, itong mga hugutan dito, meron ng pera, meron ng kaso-kaso. Yun ata yun doon sa naging, ang tawag dito, live nitong si Binibining Maharlika. Okay. Inatos nyo ang kaso nyo kay Abante. Unang-una, hindi si Abante ang kinasuhan namin. Ang kinasuhan namin, si Barbers, di ka nakikinig. Hindi naman niya inaalam kung ano yung mga circumstances namin. Hindi ko maintindihan yung away-away. Ayun. Ano ba nangyayari? Actually, hindi rin namin maintindihan. Nagtatawa na lang ako. Ano ba yan? Parang, oo. This story... malapit na kayo maging next Ukraine. Nag-aaway-aaway pa kayo. Exactly. Yun nga yung sinasabi ko. Kaya sa dick pic ni PRRD ang pag-usapan natin. Alam mo ba yun, yung dick pic ni PRRD, yung kwento ni Maharlika? Dick pic, yung... Na yung kabit daw ni PRRD, binababay daw si PRRD dahil pinapakita raw yung dick pic ni PRRD sa mga tao, nilalako daw, ganyan. Akala ko dick pic. Iba pala. Iba yung pagkakarinig ko, sorry. Sige na, parang we got help PRRD. Is this an information that we need in our lives? Exactly. Sabi ko, huwag na kayo mag-away-away, girl. Wala yung patutuguhan. Hindi nyo magagapi ang gusto nyong magapi dahil mas marami silang, mas marami silang pera, mas united sila dahil lahat sila united sa pagkamkam. United sa pagkamkam. Anong united? United sa pagkamkam.
Kayo nag-away kayo kung sino totoong Duterte supporters. Mga bakla, kung ako, hindi mo nakikita na kung ganyan ang makikita ng kalaban nyo, na ganyan ang takba ng utak ninyo, tingin ninyo. Correct. Yan, sabi ko. Bakla. You don't show your enemies your weakness. Mga bakla yan lang nag-aaway na kayo. That is exactly the reason why I am enraged. Kasi parang tapos na laban. Yun ang sinasabi ko sa kanyo, tapos na laban. Let's be real. Kung kayo, ilagay nyo yung sarili niyo sa sapatos ng mga kalaban. Tapos ng laban. Mga para na yung basketball. Nag-aaway-aaway yung mga players dahil hindi sila magkasundo dahil sino ba mas magandang muse. Sa totoo lang, yung talaga pagandahan ng Muse. Sabi ni Charmaine, it's not about the relationship with Hanilet, but the alleged Alputera being spy on Duterte. Alam mo, ito ba? Spy Nino! Inaano ko sa Spy Nino! Binabobo na kayo ni Maharlika. Hindi ganito lang yan. Tapos na yung laban. Ganun na kasimple yun. The laban. Ganun talaga yan. Away yan ng mga babae sa buhay ni PRRD. Period. Wala na. Tell that to Maharlika. Wala ka pang sabihin, bahala na kayo sa buhay ninyo. That's, ako, sinasabi ko sa inyo, tapos na ang laban. Hindi na kayo mananalo sa kanila. It's not gonna work. Okay. Ganun na kasimple yun. Kita ninyo, bakit akong tinanggal sa Grabe Ano lang i-seguein ko lang grabe Ano na naman bumabaha na naman sa ibang mga bahagi ng Pilipinas. Lighten lang natin yung mood kasi bumibigat Ano kasi ito usapang lover boy yung ano naman kumbaga pakinggan lang natin yung mga punto de vista nila. Nagsabi na si VP Sara, stop it. Nagsabi na si Mayor Baste, stop it. Si VP Sara, mga girlfriend lang sila. Silang lahat. Dahil yung hindi wala na siyang kinasalan, di ba? Si Mayor Baste, stop it. Yun ang mga sinasabi ng mga nakapaligid na tinitingnan natin bilang leader natin. Sila yung kung ano sasabihin nila, yun ang pakikinggan natin. Kasi kung di tayo organisado, talagang magkakagulo-gulo tayo. Kung ano lang sinasabi nitong si Mayor Baste, dahil wala na si Sen Robin, nag-live siya, ang anong ngayon talagang pinaka-leader, si VP Sara at itong si Mayor Baste. Kung ano sabihin nila, yun ang susundin natin. Hindi ako si kasal sa away. Sintinira kayo. Dahil kayo, ginagawa ninyo, yung mga pag-aaway ninyo, dinidimay yung mga tao. Di ba mas laban? Yun nga yung problem dun sa kaya nga yun nga tama na nadi-divide yung mga tao. Tama yung observation nitong si Ma'am Sastam. You have to put away yung mga taong nagde-divide. Yung ganon. Hindi nga. The more Joey. So ang end game nitong si Ma'am Joey, ang niya, kumbaga dapat yung mga tunay at yung mga peke, i-eliminate na. I-expose na kung sino yung mga peke na yan. Tapos yung mga tunay, yun lang ang matira. Para yung source of division sa mga taga-suporta, tanggalin natin sa pamamagitan ng pagtanggal doon sa mga peke at tunay. Tama ba pagkakaintindi ko? Mag-comment kayo dyan sa baba. No. It is not as if na kami opposing Dililipat sa yung tao. Tapos mag-aaway ngayon yung mga followers. Divided pa rin. Actually, yung point ko dun sa nung unang pinakahuling video ko na pinaksa ko to. Ang problema din kasi minsan yung mga taga-suporta Actually, di na dapat lumaki yung issue Halimbawa, meron kayong nakitang comment post, kagad naka-report sa kabila yung tipong para lang mag-away-away.
napag-aala tayong iba dyan eh. Yung tipong kinakapitalize nila yung medyo nagbabangayan na tapos, oh ito sinabi nito ni ganito, oh ito sinabi nito ni ganyan. Imbis na maging daan kayo ng ika nga, magkaroon ng pag-uusap, yung tipong hindi na kasi ano to, nakikita ito ng mga kalaban na opening sa atin para mapasukan tayo. Yung tipong, o sige, hindi na natin sila awayin. Sila na, mag-aaway-away na. Ganun to yun. Ganun pagkakaintindihan natin. Magagaling naman yung mga pinapakinggan natin na yan. Pwedeng mali tayo at mali talaga tayo. Sila tama. Ganito lang naman sinabi mo. Let's move on. This is not important. And then Oo nga. Wait. The mere fact that you are going to do something like that, the division is inevitable. Yun yung point. Kaya siya, kino-call out siya na huwag niyang ituloy yung gagawin niya dahil that would lead to division. Kaya mo nga. Yung deepfake, yung deepfake ni PRRD na pinaplano bang ilabas yung picture na yan? Di ko alam. Pagka linabas ngayon, talaga magkakaroon ng division. Ang pinakaunang tanong dyan, kasi nakabasa na tayo ng hamunan kung meron talaga, ilabas na. Para kasuhan na yung mga dapat kasuhan kung sinong kumuha ng larawan na yan. Di ba? Meron tayo nababasang ganon na nagkakaroon na ng hamunan sa social media. Talagang tama naman yung sinasabi ni Joey. If ever na ilinabas yung mga larawan na yan, talagang magkakaroon ng division sa mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung kanino man ang galing ang mga larawan na yan, talagang yun ang mapuputukan sa mga taga-suporta. At isa tayo sa mga magkikriticize kung sakali man, di ba? Kung sino man yan, hindi ko natin kilala. Kung sino man yung nagpakalat, kumuha, kasi bawal ho yan Yung mga pribadong, mga pribadong bahagi ng katawan. Ni kilikili nga, bawal yung picturean Dahil especially yung kilikili ko, di ba? Di pwede pinipicturean yan. Lalo na yung mga masisela, no? Hindi ho pwede yan. Bawal ho yan. Ngayon, pagka yan linabas, at bahala kayo dyan. Yun na nga it's already divided. You do not defeat a tornado by feeding the tornado. Correct. Girl, you cannot defeat a tornado by feeding the tornado. What you do is, okay, let the tornado pass. Because, tapos ng laban. Okay yun sase. But we are in the middle of for example, eto lang ha. For example, yung mga ganong klaseng ginagawa niya na talaga sobrang divisive na mga activities. Sakto sa butahan ng impeachment to ni VP Sara. Wala na nga, tapos na nga, girl. Tapos hindi na. Kaya nga, we have to point it out so that everybody would know. Because how can we Joey people know. Do not assume that the people are stupid. They know. Yan ang tanong dyan. Yan ang tanong dyan. Alam nyo ba o hindi nyo alam? Ako alam ko, inaamin ko, alam ko. Naiintindihan ko mga kaganapan. At ang magkabilang kampo, kumbaga nasugatan na, nasaktan na, at nag-umpisa ng bakbakan. Wala nang atrasan. Ganun ang nangyari dito. Okay, tuloy. They know. Hindi. Hindi nga, wala ka na magagawa. You do not convince other. Ito, matigas yung ulo mo, Joey. Talaga, lalo na pagkakunwari. Yun na nga sinasabi ko. Kung may mas malaking laban, kahit anong mangyari dyan, do not focus on the goal. Ngayon, na-sideline na kayong lahat. O di wala na. Yung mga tao nakikinig sa inyo, Joey, take it from me. I've been there, done that, been there. Yung mga nakikinig sa inyo, wala na yung gana. Trust me. Kung sa tingin ninyo, both sides, kung sa tingin ninyo... Actually, na-feel ko yung na yon. Yung mga kumbaga, kung sinong makapanood na to, parang ang dating, kahit na minsan meron ng punto yung sinasabi ng magkabilang kampo. Hindi ko sinasabi dito sino tama, mali hindi ko sinasabi kung sino pa man. Parang natutoxican na yung mga nakikinig. Tama, parang na-feel na napupush mo yung point mo, na-explain mo yung side mo, pero
yung iba, base sa mga nababasa nating comment na nakikita natin, parang natutoksikan na sa sa issue, kumbaga. Parang ganun lang. Pwedeng mali ako. Taong nakikinig sa inyo ay lalong maniniwala sa pinaglalaban ninyong mas malaki. They won't. They don't. They have other lives. Yun lang ang katotohanan dyan. Kasi actually itong issue ng pangit mong sabihin ng yung girlfriend, yan. Di ba? Yung girlfriend, issue ng girlfriend, pinakawalang kwentang issue yan sa totoo lang ng ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa totoo lang, especially sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Baka kung makakapagsalita lang si Tatay Digong, sasabihin, paala kayo, pag-usapan niyo, talagang marami akong chicks, dadagdagan ko pa yan. Ganun yun Vargas magsalita yan, di ba? Ay, marami pa yan, marami. John, ikaw, gusto mo chicks kita, o lika dito, kikis kita. Ganun si Tatay Digong, di ba? Baka pagtawanan lang tayo, baka pagtawanan lang si Maharlika, pagtawanan lang lahat ng mga di ba, na tipong, ano ba yan? Basta ako, marami akong chicks. Tapos ang usapan, baka ganun mangyari dyan. Marami tayong problema, marami tayong mga issue. Hindi ko naman sinasabi na wag nilang channel nila, Ma'am Joey yan, Ma'am Shas, nila yan, karapatan nila yan kung anong gusto nilang ipaksa, pag-usapan o balagbagin o pasadahan sa mga video nila dyan. Kumbaga dito, kumbaga na pag-uusapan lang. Do not think that your followers are stupid and that they will just say na, sige, lalaban kami para sa kinabukasan. Walang ganun. Pag nakita nila na yung mga taong nasa front lines ay nag-aaway-away, Bex, you lost your audience, you lost your troops. As simple as that. Kahit mag-away-away pa kayo na, ay hindi, si Maharlika mali. Ikaw naman sabi mo, ay si Maharlika mali. Mali. Walang pakialam dyan ng followers kung sinong mali at tama. Pag nakita na nila ang dalawang nag-aaway, wala na yan. Kaya sabi ko sa inyo, the battle has been lost even before there is a war. May point naman si si Ma'am Shas, may point siya. And hindi nga natin alam, no, maybe yung kabila nagsisid ng kaguluhan. Malaking chance na baka meron sa kalaman may nagsisid. Malaki ang kutob ko dyan. Exactly. And yun na. Actually, meron akong sinilip na isang vlogger na kung saan talagang inaano pa niya, binubuhusan niya ng gasolina tong issue na to. Marami pa siyang kinukwento about doon sa isang tao na ganito daw yan, ganyan yan. Pero halimbawa tayo dito sa PHFD, hindi na para sa akin pag-usapan kung ano man ang pakay o misyon o kung ano pa man. Wala ko tayong pakialam dyan. In the first place, personal na nilang buhay yon. Kung ano man yung habol nila, kung ano man kailangan nila, wala ko tayong pakialam doon. Diba? Ang atin dito, interim release, siyempre makalaya si Tatay Digong. Actually, kung malaman man yan ni Tatay Digong, tatawanan lang yan. Walang pakialam dyan si Tatay Digong, yung tipong, nakalkal yung mga chicks mo. Naknanto ka, walang problema yan. Tatagdagan pa natin yan. Hindi naman si Tatay Digong, hindi naman siya plastic yung tipong tago-tago niya, ganito. Hindi, pagka ikaw, gusto kita. Napanood nyo ba yung yung interview niya kay Vice Ganda, di ba? Yung mga audience, meron siyang natripan. Ganun siya, di ba? Ganun lang si Tatay Digong. Itong issue na to, hindi ko naman sinasabing hindi big deal. Kung ang take ng iba natin mga kasama dito sa issue na to, malaki para sa kanila. Pero kung nasa laya lang si Tatay Digong at nakikita niya tayo nagtatalo-talo na ganito, tatawa lang yan. Grabe naman yan. Ano nga siya pagka natripa niya, pagkakausap niya mga LGBT. Ano din ako? Pwede akong babae, pwede akong lalaki. Di ba? Pero napaka-cool lang nitong si dating Pangulo. Yun naman ang namimiss ko sa kanya. Namimiss ko yung mga yung mga tirada niya na gano'n, nakaka-miss lang. Kaya nga if you know na merong ganun nga na nagsisid, huwag mong patulan. Yun yung gusto nga nila patulan mo Patulan ninyong lahat. Wala na. Ganito. Okay. Ibig sabihin, para kay Ma'am Shas Rogando, very good ako sa kanya kasi di ko pinapatulan. Very good ba ako, madam? May I? Okay. Kasi ganito, tawag dito,
it is not as if it is a random thing eh. Yung sinasabi mo, Sas, that is my mantra. And this has been going on for quite some time. Kaya ngayon, let me finish. Ngayon, itong nangyayari na to, if we are not going to call it out, and we are just, alam nga natin, nagtatanim ng seed, alam na nga natin, tumutubo na yung seed. Ganon. And if we are not going to do anything about it, those plants are going to, those creeping plants are going to overtake us. Actually, it's already, Tapusin ko lang. Okay. Tapusin ko lang. Kasi, itong mga to, naglalabasan na nga, it's overtaking us already. So ngayon, kami dito, hindi na rin kami makagalaw dito. Hindi na rin kami makaano dito. So ngayon, ibig ko sabihin, I don't think na parang, I cannot, I'm so sorry, no, but I am not that kind of person who's just going to sit back and relax and watch all of us lose the battle. Yeah, and they know that, Joey. And the enemies know that you will not sit back and relax. You will make battle. You are thinking linearly. You are all thinking linearly. Again, when there's a pambira talaga to siya. tornado, you don't feel it. Meron pa nagtatanim. Okay, magtanim ka dyan. Hindi ko papatulan. This is an ops. No? Pero I'm calling it as an ops. Girl, an ops like that would like to be called an ops. Do you really think that this ops do not want to do not want any one of you to make battle to it? That is the point. Let's make everyone battle to this mantle, and then magkakagulo na sila. Ngayon na ito lang, masabihin ko lang both, I will address both sides, Joey and whoever, Marlica, Maui. So tingin nyo ngayon, regardless kung sinong tama at mali, do you really think that the followers... What made you think that this side of the house is not doing an ops also? That this is random and there's no strategy? What made you think like that? Wala akong sinasabing ganyan, Joey. Hindi nga. Kasi ibig ko sabihin, hindi to linear. Hindi to linear. This is also a well-thought reaction. Yeah, girl, even linear. Hindi rin tayo parang... Hindi nga, Joey. Sino ba yung kalaban? You don't attack foot soldiers. Kung ang tingin mo, ang nag-o-ops, ay si Tambi, ganyan, you attack Tambi, you don't attack the foot soldiers. That's not how... ayun na nga. Who is benefiting sa ginagawa niya? Ito kasi Joey Ito Joey. I know that you're an intelligent person, but the thing is, you are very new to this. Lahat, ayan nga, bahala kayo. If you think that what you're doing is going to succeed, go ahead. Basta ako, sinabihan ko na kayo. Pero ako, sinabihan ko na. And I also have my appreciation of what I should do. Ayun na nga. Well, doon. Sinasabi ko na nga sa iyo na if you think na yung ginagawa ninyo, magtatagumpay kayo dun sa mas malaki yung laban, go ahead. Pero sinasabi ko sa inyo, the battle has already been lost before you went to war. No? Why do you think na ang mga sundalo pag nasa giyera ay sinasideline ang mga bagay na maliliit at away-away ng mga sundalo? Because the platoon will be broken. Ngayon, wala kayong platoon. Ito lang sabihin ko, you don't have money. You don't have means of organization. All you have is unity of your voices. That voices is already broken. Even if you call out, hindi, ito kasi nauna, ito kasi ganito nauna. That's not the situation kasi. That's not really how situation. Okay? Kasi parang, hindi naman siya yung parang, it's just me who's feeling this. Of course, there is, this is not linear.
Okay, that's one thing. This is not linear. That's for sure. Okay, that is for sure. This is a well-assessed problem and it's being attacked layer by layer. So this is not just me being me. Wala, hindi ko naman sinasabi ni Joey na it's just you. Sinasabi ko, your strategy is incorrect. Ngayon, if you think na your strategy is correct, and di maghintay na lang tayo sa finals. Tingnan natin kung magtagumpay kayo sa pinaglalaban ninyo. Ako, sinasabi ko lang naman na you will not succeed with your greater fight with this kind of things going on. Wala na. Parang yung analogy na kung meron kang pupuntahan, hindi lahat ng asong tatahol sa'yo, babatuhin mo. Hindi. Kumbaga, ika nga, focus ka lang doon sa goal. Tama ba ako, Ma'am Sash? Minsan tumatama ako eh. Galing kasi yung mga yan eh. It's lost. Hindi talaga magsasucceed whether, if you're going to allow this, to happen. You are not mali kasi ang konsepto mo ng allow. Ang konsepto mo ng allow is condone. Ang sinasabi natin dyan, you let it pass, hayaan mo silang mapagod, and people will know exactly where to go. Kasi ngayon, you are two different kinds of tornado that will divide the wind into two different directions. Wala na, yan na yung mangyayari dyan. Yung sinasabi mo, this is not non-linear, dahil maraming kumikulos. That's not how non-linearity works, Joey. Your approach is linear because this is the problem, we will attack the problem. Oh. Hindi rin siya ganon. Ano ginagawa ninyo? Anong sa tingin yung ginagawa ninyo? Na? So you don't see a problem and you don't attack the problem head on. Yung bang nangyayari? It's being attacked, it's being addressed. But, the problem is not as simple as that. Ganon. Pero yun na nga, Joey. The proof of the pudding of what you're doing is see what is happening to the wind. Kayong lahat na nakikipaglaban kay PRRD. The proof of what you're doing is look at what's going on to the wind. Anong nangyayari? Ngayon, the wind... Kasama nga yun sa dinidescribe. Kasama nga yun sa ina-explain. Ganito kasi sa... Hindi nga, Joey. Hindi naman lahat ng audience same page tayo. I do not know, no? Kasi hindi nga, Joey, lahat ng audience same page. Ang page natin, meron tayong pinaglalaban. Ang pinaglalaban nating lahat, ayaw natin sa BBM. Alam yan ang kalaban na everyone, despite of their differences, yun ang target. Ngayon, kung ako sina BBM, gagawin ko mismo ang nangyayari sa inyo ngayon. And they have all the capacity to do. Hindi na ako magsasalita, papakinggan na lang natin. Pati ako, maglalabas ako ng punto de vista ko mamaya. Alayaan lang natin si Ma'am Sash. Advise, pay, organize, etc. And plan better than you because for the simple reason that they have money and more organized. So do not think that what you're doing with your less money and less organization is better than them. Let's just get real. Simple. So ngayon, and I'm addressing everyone, you don't have money. You don't have organizational. All you have is your passion. Do you know how the best way to defeat passion? And that is to actually do exactly this. Wala kayong pera. Wala kayong pera. Wala kayong organization. O di, anong gagawin ko? Di magtanim na lang ako ng kung anong mga dapat kong tanimin dyan hanggang kumagat silang lahat. At pag kumagat silang lahat, sila nang mag-aaway-away. And because of that, everyone na nanonood sa inyo, your audience, their audience, kayong mga lahat ng mga vlogger kayo, you will be divided like how Moses divided the Red Sea. And because it's divided,
Moses and his follower were able to pass through the sea unscathed. Kumbaga yung pag-wander nila sa wilderness, dapat ilang oras lang o ilang araw lang, ilang linggo lang, nagtagal ng dekada. O baka dito sa nangyayari na to, imbis na malakas yung puwersa natin sa pag-atake dito kay Bangag, hihina tayo dahil nagkawatak-watak tayo. Kasi yung tipong, ito naman kumbaga, alam din naman siguro ni Ma'am Joey ito, tsaka ni Ma'am Sas. Meron talaga mga panatikong viewers. Meron tayong panatiko dito. Hindi ko alam kung ako meron ako. Meron mga panatiko kay Ma'am Joey, panatiko kay Maharlika, panatiko kay Banat Bayat, sa iba't ibang mga vlogger. Kung ano man sabihin ng mga yan, susuportahan nila yung mga yan. Diba? Meron ganun. Ngayon, pagka umabot na tayo dun sa punto na talagang aatakehin na natin yung kalaban natin, dahil dito sa mga ganitong klaseng kaganapan, medyo na-awkwardan yung ibang mga viewers na pagka kahit na meron ng punto yung ibang mga nagsasalita, hindi na yung tipong nawawalan ng gana o yung tipong sana solidong-solido atake natin kung nagkakaisa tayo. Pero again, nila yan? Diskarte nila. Kanya-kanya naman tayong diskarte sa buhay. Wala ko tayo dito para questionin o punahin o kung ano pa man ang natin dito sa issue na to. Kumbaga, napag-uusapan lang. Ganun lang kasimple yan. Mag-survey kayo sa mga followers ninyo. Ano ba? Survey. Ano nangyayari? Ang nag-aaway-aaway na kayo. Wala na yan. Hindi na makikinig yan. Nangyari na yan noon before. Yung mga ganitong away-away na ganito. Nangyari na yan before. Actually, mabalagbag talaga. Mas malaki pa ho dito mga kababayan. Yung mga nangyaring away talaga. Noong mga naunang panahon, talaga balagbag kung balagbag nga. Matindi ho sa pagitan ng nitong si Ma'am Mocha Uson at yung sumakabilang bakod. Diba? Talagang balagbag yung away ho nila. Hindi biro yung away. Talagang bakbakan sa social media. Nga, diba? Yan sila Banat Bay. Talagang birahan ho mga kababayan. Wala ito. Yun naman talaga, naman ho pala, kargado yun. Kargado siya, talagang hindi nagtagal lumabas ang tunay na huli niyan. Hindi naman talaga para sa bayan. Para ho siya sa ching-ching. Or hindi nga naintindihan ng tao kasi nga, nobody's explaining it. Yun yung naintindihan to Joey ng tao. Naintindihan mo why is it happening again? It's happening. Diba? Hindi naintindihan ng tao. Nangyayari. Joey, nangyayari to uli ngayon because ang hindi natutunan na lesson is to learn to control your ego. That is the greatest lesson here. Why you have to... So yun ang hindi natutunan. Matindi yun. Wala tayo nun. Bahala sila. Wala tayo ganun. Ngayon, Kaya nga, eto, sinasabi mo. Ito kasi, Sas, no? Ito sinasabi mo. Nangyari na to before, and I agree. At paulit-ulit to. I agree. Nangyari na to dati, nangyari na to noon, ino-operate, ganyan. But sa totoo lang, yung sinasabi nyo kasi the audience the audience do not know. Kasi nga, bakit siya nangyayari again and again? Kasi people cannot identify nga. Mali naman, Joey. Hindi mo na maka-naintindihan. Wait. Hindi mo na maka-naintindihan sa sinabi ko ng audience noon. Sinasabi ko, Wait lang, Sas. Naintindihan kita. Kaso, there is no amount of Joey, what you're doing right now is you are just trying to defend what you're doing. That is not the point of this discussion. The point of this discussion is you have already lost the larger battle. Now, it is already because the seed has already been planted. Hindi nga, it's not because the seed has been planted. The battle has been lost because all of you ate the bait. Correct. Simple. Actually. Ngayon, people do not recognize the bait. Yun yung problem. And it is going to happen. They're going to be ganito nga, Joey. And every one of you. If you think that there is a bait, all of you address it privately with each other. Mag-usap-usap. It was done, Sas. It was done.
Ayun na nga. Ayun na nga. Pero hindi nga siya nag-pan out. Ayun nga. Ngayon, ganito nga. Kung hindi nag-pan out doon, let it be. Let it pass. And ngayon, that is where I depart. That I agree with what you're saying. Ayun na nga ang problema, Joe. Ay, bala ka, Joey. Ayun na nga. If you think that what you're doing right now na, okay, ganito, ganyan, and even on the other side, kung sa tingin ninyo, kayo ni Maharlika, kayo ni Maui, ganyan, kung sa tingin ninyo, that is what's going, now what you're doing is going to actually make your the cause stronger, go ahead. But the thing is, the proof of your success is not whether you are able to address this in public. Both of you. Ganun kasimple yan. Bala kayo, di nakawi na lahat. Bala kayo, yun ang sinasabi ko, no? You don't have money. You don't have an organization. Kuha ko yung magkabilang punto nitong ang sinasabi ni Ma'am Joey, kailangan kasi magpag-usapan para next time maging aware na yung mga tao sa mga ganitong klaseng issue. Ang sabi naman ni Ma'am Sas, wag na dapat patulan. Kumbaga, hayaan na lang magurgur yung issue na yan. Kasi wala rin namang kahihinatnan at wala rin naman mananalo bandang huli. Di ba? Pare-pares lang naman kasi silang mga girlfriend. So guys, mga kababayan, maraming salamat sa pag-support sa page update. Meron ho ba kayong natutunan? Baka biglang magpa-quiz yang si Ma'am Sas. Pag usapang quiz pa naman, mahina tayo dyan. Kayo na lang ho mga kababayan, kokopya na lang ako sa inyo. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Ilatang nyo na ho yung mga punto de vista nyo sa baba. Kung sa tingin nyo tama, mali, dapat ganon, dapat ganito, kalayaan nyo ho yan. Comment na. Maraming salamat ho. Tulog na. Magsitulog na ho tayo. Tulog na. Maraming salamat ho mga kababayan.